Magandang araw ng Webes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mas pinalakas na suporta para sa mga atletang Pinoy, lalo pat malaki umano ang impluwensya ng sports sa taong bayan at sa buong pamayanan. Sa awarding ceremony kagabi para sa mga Filipino medalists na nanalo sa 19th Asian Games 2023, sinabi ng Pangulo na magpapatupad ang pamahalaan ng mas detalyadong plano para maisulong ang pagpapalago ng sports sa bansa. Nais rin ng Pangulo na magpatayo ng mga makabagong training facility na magagamit para sa pagsasanay ng mga atletang Pinoy. Pinasalamatan ng Pangulo ang lahat ng mga atleta na nagbigay ng malaking karangalan sa bansa at nagpataas din sa moral ng maraming Pilipino. Ayon sa Pangulo, napakatagal na naghintay ang Pilipinas para maipagdiwang ang ganitong panalo ng mga Pilipinong manlalaro na nakapag-uwi ng napakaraming medalya sa bansa. Nakapag-uwi ng gintong medalya para sa Pilipinas sina Ernest John Obiena sa men's pole vault, Margarita Ochoa sa Jiu-Jitsu Women's 48 kg category, Annie Ramirez Jiu-Jitsu Women's 57 kg at ang basketball men's team ng bansa. Dalawa naman ang silver medalists na sina Arnel Mandal para sa Wushu at Yumir Felix Marshall para sa boxing. Bukod dito, 12 bronze din ang naiuwi ng mga atletang Pinoy sa larangan ng Taekwondo, Wushu, Tennis, Cycling BMX, Racing, Weightlifting, Sepak Takraw at Jiu-Jitsu. Maraming salamat. Proud to be Pinoy! Wala tayong masabi. Magpasalamat tayo sa mga atleta natin. At pinailalan nyo sa lahat ng buong Pilipinas at sa buong mundo kung gaano kagaling ang mga Pilipino kapag nagkaisa at sabay-sabay nagtutulungan. Ganito ang nagiging resulta. Kaya naman, sa palagay ko, nung sila'y lumalaban, naririnig nila yung boses natin. Dahil hindi ko alam sa inyo, ako nanonood ako sa television, napaus ako, sinisigawan ko yung TV. Inaantay ko na lang na sumagot, inaantay ko na lang na magbigay ng medalya. Eto na ang ating mga idol. Marami na rin tayong nagawa, ngunit aasahan ninyo, dadagdagan pa natin ang ating suporta para sa ating mga atleta. At sa susunod, makakaramdam naman tayo ng mas maganda pang resulta sa ating mga international competition. Sa ating mga atleta, ganito ang hamon ko sa inyo. Keep aspiring, keep believing, keep working. Spare no effort to unlock your full potential and be the best versions of yourselves. Know fully well that the government and the entire nation is with you every single step of the way. Nasa higit 2,000 na mga magulang at guardian ang makikinabang sa payout ng Department of Social Welfare and Development para sa programang Tara, Basa. Sinimulan na ng ahensya ang payout sa mga benepisyaryo ng tutoring program na Tara, Basa kahapon at ngayong araw sa Valenzuela City. Ay sa DSWD, tatanggap ang bawat magulang at guardian ng 235 pesos na kabayaran para sa kada sesyon ng nanay-tatay na dinaluhan nila. Ang bawat magulang o guardian ay kailangang makadalo ng hanggang 20 sesyon. Kailangan din nilang tulungan ang kanilang mga anak sa paghahanda ng mga kinakailangan sa pag-aaral at sa paggawa ng kanilang assignments. Ang nanay-tatay session ay isa lamang sa mga component ng programa na layong ding palakasin ang suporta ng pamilya at komunidad para sa mga batang hindi marunong magbasa. Samantala, aabot naman sa 700 ang mga estudyante sa kolehiyo na sinanay para maging tutor ang nakinabang sa programa. Nagsisilbing youth development workers ang mga estudyanteng ito na siyang nagsasagawa ng reading sessions at nagtuturo sa mga batang hindi marunong o hirap magbasa. Nagsasagawa rin sila ng parenting at learning session para sa mga magulang at guardians na mga batang nasa elementarya. Ang mga college student na benepisyaryo ay tatanggap naman ng 610 pesos kada araw sa loob ng 20 araw na pagiging tutor.
Ikakasana ng Department of Public Works and Highways ang taunang programa nito na Lakbay Alalay para sa mga biyahero ngayong undas. Sa ilalim ng programa, magpapakalat ang ahensya ng mga teams sa mga pangunahing kalsada sa bansa na aalalay sa mga motorista upang masiguro ang kanilang maayos at ligtas na paglalakbay. Magiging epektibo ang alalay program simula alas 8 ng umaga sa Martes, October 31 hanggang alas 5 ng hapon sa Huwebes, November 2. Sa ilalim nito, initasan din ang mga Regional District Engineering Office ng DPWH na magsagawa ng routine maintenance sa ilang pangunahing kalsada, partikular sa mga daan patungo sa mga simbahan at sementeryo. Maglalagay din ng signages ang mga ito sa apektadong lansangan at magbibigay ng abiso sa mga motorista upang makaiwas sila sa mabigat na trapiko. Masay ibinida ng mga taga-Iligan City at Lanao del Norte ang mga pinagmamalaking talento at produktong bandog sa kanilang lugar sa isang linggong Garbo Iligan, Garbo Lanao del Norte, a Creatives Event and Exhibit. Ang detalye nito, ihahatid sa atin ni Lou Antonio ng PIA Iligan City. Isang linggong isinagawa ng taga-Iligan City at Lanao del Norte ang Garbo Iligan, Garbo Lanao del Norte, a Creatives Event and Exhibit, kung saan mahigit 50 exhibitors ang nag-display ng kanilang mga produkto. Kabilang sa mga nakiisa sa programa, ang One Town One Product Stores ng Iligan at Lanao del Norte, mga benepisyaryo ng Coconut Farmers and Industry Development Plan, Comprehensive Agrarian Reform Program, at Rural Agro-Enterprise Partnerships for Inclusive Development and Growth Project ng gobyerno, Kuri-Kuri Local Arts and Crafts Trading, at iba pa. Ibinida ni Jamela Abdul Malik ang kanyang mga sariling gawang hikaw, keychain, phone grip, at iba pa, na ayon sa kanya ay mas maipakilala niya sa tulong ng nasabing exhibit. Nag-ano lang ako dito para sa exposure, help ng DTI para lang ma-expose sa next time. So alam ko na dapat yung target ko. First exhibit ko lang to. Bida din ang mga lokal na talento sa Iligan at Lanao del Norte sa pamamagitan ng performances ng Integrated Performing Arts Guild, Himig Piglas, at iba pa. Samantala, mahigit 150 na negosyante, service provider, industry associations, investors, estudyante, at iba pa ang lumahok sa isinagawang Business of Creativity Conference. Layo nito na pag-usapan ang kinabukasan ng creative digital industries, investments, business opportunities sa digital media, at creative process outsourcing fields. The Department of Trade and Industry remains supportive to the initiatives intended to contribute to the growth of the creative sector. We have convened the key players in the clusters to set the direction of the Creative Industry Development Act. We also demonstrated our support to the creative works of artists by giving them platforms to widen their audience through trade exhibits. Pinangunahan ng Department of Trade and Industry ang nasabing event sa tulong ng City Government ng Iligan, Provincial Government ng Lanao del Norte, at iba pang stakeholders upang suportahan at paunlarin ang creative industries sa bansa. Para sa PNA Headlines, ako si Lou Antonio ng PIA Iligan City, Lanao del Norte. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa pa pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 60 days na lang, Pasko na. Ako si Stephanie Sevillano. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.